Nagsisimula na ulit lumamig dito sa UK. 11 degrees na ata ngayon. Simula na ang taglamig. Natapos na ang maiksing summer. Kamusta sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at mga kababayan ko rin dito sa UK, dito sa Derby? Ako nga pala ulit si Jake at welcome sa Pinoy in Derby. Ngayong araw, pag-usapan natin yung magagandang dahilan kung bakit masarap magbike dito sa UK, no? Kasi sa Pinas, parang nung pandemic, nag-boom yung pagbibisikleta. Ang daming nagbabike nun. Maski ako, na-engganyo ring magbike kasi nga, walang masyadong transportation nun, di ba? Para makapunta ka sa mga gusto mong puntahan, sa trabaho, ganyan. Maraming na hikayat o maraming gustong magbike. Ako nung pandemic, parang ang dami ko ring napuntahang destination. Nakapag-Tagaytay, yan sa Mall of Asia. Kasi medyo malayo na sa akin yung mga ganyan. Galing akong Cavite. Tapos na-try ko ring mag-bike to work. Mula Imus, Cavite hanggang Quirino sa Quirino LRT sa Manila. So malayo-layo din yan. Parang more or less 30k din yan. Tapos kung ibabali ka mo, malayo talaga. Pagkarating ko dito ng UK, ito agad yung naisip kong bilhin. Bisikleta. Reason kung bakit maganda rito magbike, syempre yung exercise, no? Although maraming tao dito ang mahilig maglakad, no, mas prefer nila maglakad. Marami ring gustong magbike. It's a form of exercise yung pagbabike, yung pagpepedal. Marami siyang magandang benefits sa kalusugan natin ang pagbibisikleta. Isa pang reason is napakamahal ng transportation dito. Dito sa Derby, ang mode of transportation, yung mga walang sariling sasakyan, nagbabas at nagtataxi. So parang ang minimum ng taxi rito is 4 pounds. And ang minimum ng pagsakay sa bus, kahit yung pinakamalapit na destination mo na, is 2 pounds. So mabigat-bigat yun. Lalo na pag kinonvert mo sa peso. Another reason is napakadaling i-maintain ng bisikleta. Of course, syempre may mga kasikasuhin ka mga pyesa. Pero mabilis nang aralin yon. At marami namang mga na pwede mong puntahan para magpaayos ka ng bike. Hindi mo na kailangan ng gasolina, which is napakamahal ng gasolina ngayon. Kung gusto mo mag-bus, yung mga bus dito pag sumasakay ka is may designated na bus stop. So hindi sila magbababa ng pasahero sa iba't ibang lugar. Doon lang talaga sa kung saan naka-assign yung mga bus sa mga bus stop. Paano kung yung pupuntahan mo is nasa gitna nun or wala dun sa babaan ng bus? So maglalakad ka rin. So sayang na pamasahe mo, naglakad ka rin. Mas maigi kung nakabike ka, dun ka sa eksakto syempre hihinto. So masarap magbike dito kasi ligtas para sa mga nagbibisikleta. Unang-una, maganda daan. Okay din naman yung cycling lane or yung bike lane. Then yung mga motorista dito, although hindi naman siyempre lahat, is mga disiplinado. Talagang inibigyan nila ng space yung mga cyclists. Parang priority talaga yung mga cyclists dito, kaya safe sila. Ang sarap magbike dito sa Derby, UK. Kasi ang gaganda ng mga tanawin. Nakaka-relax tignan yung mga puno, yung kalsada, hindi ganun ka-congested. Saktong-sakto lang sa pagbabike. Ang Derby kasi nasa nasa countryside. So hindi ganun karami yung population niya.
probinsya feels. Ganun lang. Isa lang sa mga medyo ayaw ko dito sa Derby na pag nagbabike ako is yung daan. Ahon lusong, so may mga part na hihingaling ka talaga. Di ko pa na-try yung ibang part ng Derby, pero sa mga nasubukan ko na, sobrang tarik na mga ahon. Itong part na to, isa to sa mga paborito ko dito sa Derby. Itong Kingsway. Nag-enjoy ako rito pag naglalakad ako or nagbabike ako. Kasi kita mo naman, yung daanan niya, nako-cover siya ng puno. Tapos, ang ganda niyan kasi every season nag-iiba-iba siya. Ngayong autumn, parang autumn. Ngayong autumn, ano nga sa Tagalog yung autumn? Ayan, lagay ko na lang dyan, sa baba. Search ko mamaya. Ayan, itong daan na to, sobrang na-amaze ako rito. Ang aliwalas. Parang may kakaiba siyang feels. Minsan, kalbo tong mga puno na to. Minsan naman, punong-puno gaya ngayon. Hindi pa naman sobrang lamig, pero ox na rin. Malamig-lamig na sa labas. Nagbabadya na ang winter. Marami ako nakikita mga nagbabike dito, bata, kahit yung mga matatanda. Maganda rin kasi siyang bonding sa family. Tapos may mga nakikita rin ako mga estudyante, kahit maliliit pa lang, parang nakaano lang sila, high vis, parang ganun, high visibility vest, yon. Parang may ganun sila, tapos ginaguide lang sila ng mga teacher, tapos nagbabike sila. Ang cute. Ang liliit pa lang, sinasanay ng magbisikleta, nakakatawa. Ngayon, nilalakad ko lang. Kasi malapit lang itong pinuntahan ko, kung ibabike ko, makakauwi kaagad ako. May mga nakikita rin ako sa Facebook na cycling group. Pero napapansin ko, more on mountain bike sila. Kasi may mga destination dito na, yun nga, may mga buntok-buntok na part. So mas maraming atang naiengganyo sa ganong klaseng activity. Etong Lime electric bike na to, try ko to subukan minsan. Parang interesting siya eh. Hindi ko alam kung battery to. Pero mukha siyang electric bike na pagbabayad ka para magamit siya. So may mga ganun ding option ng bike. Try natin next time yun. Ayun, may nag-scooter sa side na yun. Marami ring nag-scooter dito. Marami ring nagbabike. Marami ring may sasakyan. Ang ganda ng view pag ganyan, no? Sulit. Yung mga school dito, yung mga hospital, o kahit yung mga private company, binibigyan talaga nila ng space yung mga nagbabike to work. Talagang may mga shed para sa mga bike, para properly maipark saka mailak. Pero syempre hindi naman lahat perfecto. May mga nababalitaan din akong nananakawan ng bisikleta. Kahit ilak mo pa yan, meron na mga hindi mabubuting nilalang na kukuha ng bisikleta mo. Kasi kahit anong ingat mo, di ba? Kung gagawa ng paraan ng mga yan na kunin yung bike mo, wala kang magagawa talaga. Pag magbabike ka naman dito, pag medyo maulan or winter season, kailangan suot mo yung medyo makulay, yan, mga green, orange, yung mga reflective something para visible ka sa kalsada. Kasi kahit na sabihin na natin disiplinado yung mga tao dito,
bibigyan ka nila ng space. Yung aksidente, hindi mo masabi. So mas maganda na ginawa mo lahat ng ways to protect yourself, di ba? At least, kumbaga sa gera, may mga armas ka. Tayong mga nagbabike naman, ang ano naman natin dyan, di ba pagdating sa kalsada, tayo yung parang pina-priority ng mga nagdadrive. Di ba? Pag may hawak tayong manibela. Tayo yung pinakamaliit eh. So tayo yung pinaka-sinisilip nila, no? Pero, pag tayo naman yung nagbabike, kailangan sensitive din tayo sa daan. Hindi pwedeng gigit na tayo. Lalong-lalo na sa mga pedestrian, no? Dapat giveaway tayo sa pedestrian. Pag alam mong may tatawid, pag alam mong may papalapit sa'yo, magbawas-bawas ka na ng bilis. Sila naman yung priority mo. Bigayan ba? Share the road, ika nga, di ba? So kayo, ano ba kayo? Nagbabike ba kayo? Nag-scooter ba kayo? Marami akong kilala rito, may mga sarili ng sasakyan. So kung yung mga may nagbabike, anong magandang reason ng pagbabike nyo? Bakit kayo nagbabike dito sa Derby? Bukod dun sa mga nabanggit ko, baka may mga mas-share pa kayo. Lagay nyo lang sa comment section. Itong mga previous vlog ko tungkol dun sa work ko, no? Sa any work related na mga ina-upload ko. Tapos, kung interesado rin kayo sa mga ganito, mga bike vlog, may mga na-upload na rin akong mga bike vlog dyan, no? Nakapunta na ako sa Markeaton, Darley, Stockbrook. Ay hindi pala ako nagbike sa Stockbrook. Saan pa ba? Ayun, parang umikot na rin ako sa gilid ng River Derwent. Yan. So marami-rami na rin akong mga bike vlog dyan, no? Silipin nyo lang. Baka sakaling magustuhan nyo. Tapos, syempre, plano kong mag-upload pa ng mga maraming bike vlog sa mga susunod. Kasi ito lang naman dito umiikot yung channel natin sa work-related videos tsaka mga bike vlog videos ko. So, kung nagustuhan nyo yung mga gantong video, please consider subscribing. Yun na muna para sa araw na to. Hanggang sa muli. Ciao!